Kinabukasan, 8:00 na ng umaga nang magising si Sabrina dahil sa paulit-ulit na doorbell sa labas. 6 na oras lang ang tulog niya kung kaya't medyo sumakit ang kanyang ulo. Napasabunot siya ng kanyang buhok dahil sa sobrang irita. Wala siyang choice kundi ang kunin ng kanyang phone at tignan sa CCTV kung sinong istorbong nagdo-doorbell sa bahay niya. Maaga pa't nang bubulabog na to ng bahay. Ngunit biglang nawala ang kanyang iritableng mukha nang makita si Waki na nakatayo sa harapan ng kanyang pinto. Malinaw na malinaw ang gwapong mukha nito sa CCTV kung kaya't namulang kanyang pisngi. Sino nga ba naman ang hindi magiging maganda ang mood kapag ganito kapogi ang bubungad sa umaga mo? Inon niya ang mic ng CCTV niya at binati ang binata. Mr. Anderson, good morning. Why are you here? Kumunot ang mukha ni Waki na marinig ang boses niya at nang makita may CCTV pala sa itaas ay napangiti ang binata. Kumaway pa nga ito sa kanya. Good morning din, Ina. Nagising ba kita? Umiling si Sabrina at napakagat ng labi. Pinipigilan ang kilig na nararamdaman. Hindi naman, maaga rin talaga akong gigising dahil may pasok pa ako. Bakit ka nga pala narito? May sasabihin ka ba? May inihanda akong almusal. If pwede sabayan mo kong kumain, nahiyang sabi sa kanya ni Waki. Natahimik siya nang marinig ang sinabi ng binata. Bigla siyang nag-isip ng malalim. Paunlakan rin ba niyang invitation nito? Kung sa bagay, grasya nang lumalapit sa kanya, tinatamad din naman siyang magluto ng almusal. Pero bakit pinuntahan pa talaga siya nito sa bahay niya? Pwede namang tawagan siya nito. Bigla niyang naalala. Naka-silent nga pala ang phone niya. Sige, Mr. Anderson, just wait for me for 5 minutes. Mag-aayos lang ako. Tumango si Waki bilang sagot. Hihintay na lamang kita sa bahay. I'll wait for you, Ina. Subalit makalipas ang 2 minuto ay nakahiga pa rin si Sabrina at natulala sa siling ng kanyang kwarto. Hindi kasi siya makapaniwala na pumunta pa talaga si Waki sa bahay niya para lang yayain siyang mag-almusal hanggang sa natauhan siya kung kaya't dali-dali siyang naghilamos at nagayos ng kanyang sarili. Mabilis siyang bumaba ng hagdan at binuksan ng pintuan. Nang makarating siya sa bahay nito ay huminga na muna siya ng malalim para kumuha ng lakas at kapal ng mukha. Oo, kapal ng mukha dahil mukhang palagi na siyang nililibre ng lalaking ito. Magandang umaga, Miss Sabrina. Nagulat naman siya nang biglang may sumulpot na lalaki sa harapan niya. Napahawak siya sa kanyang dibdib at ngumiti ng pilit kay Mr. Taylor. Magandang umaga din, Mr. Taylor. Nakakagulat ka naman, bigla-bigla kang sumusulpot. Napakamot ng ulo si Mr. Taylor at napatingin sa dining room. Pasensya na po kayo, Miss Sabrina. Naroon na po si boss sa dining area at kanina pa naghihintay sa inyo. Nang makita siya ni Waki na papalapit ay kumaway ito sa kanya. Ina, halika na dito, kumain na tayo. Masiglang sabi nito habang nakangiti ng malawak sa kanya. Hindi naman halatang magandang gising na lalaking ito. Ginitian na lamang niya si Waki at tumango. Sige, biglang naglaway si Sabrina na makitang samot-saring mga pagkaing nakahanda sa mesa. Mayroong hotdog, tocino, itlog, corned beef at sinangag pa. May seafood nga rin sa gilid at mainit na tinola. Sakto, sobrang sarap ng mga pagkain. Talagang busog na naman siya nito. Sobrang na-appreciate ni Sabrina ang inihanda ni Waki na almusal nila. Hindi man siya nakakaramdam ng gutom pero sobrang ginanahan siyang kumain ng maamoy ang mga pagkain na sa harapan nila. Hindi na siya nakaksaya pa ng panahon. Sumandok na siya ng napakaraming kanin at ulam sa nakahandang platong nasa harapan niya. Sobrang nasiyahan naman si Waki nang makita siyang ganadong-ganadong kumain. Samantalang si Mr. Taylor na nandun sa gilid ay nakatanggap ng tawag. Nang sagutin naman ito ng lalaki na patangwit at biglang nandilim ang mukha. Napansin naman yun ni Waki kung kaya't nagtanong kaagad to. Anong problema, Mr. Taylor? Napasulyap si Mr. Taylor kay Sabrina at nilapat ang tingin kay Waki. Maya-may dahan-dahan tong lumapit sa binata at binulungan to. Boss, may nakitang mga tauhan natin. Tingnan mo. Pinakita kaagad ni Mr. Taylor ang phone kung kaya't napakunot ang noon ni Waki. Pinilit nitong kumalma at nagsalita. Hanapin mo kung sinong gumawa niyan at huwag niyong kakalimutang bigyan ng leksyon. Kahit napabulong ay dinig na dinig pa rin ni Sabrina ang sinabi ng lalaki.
Nagpatay mali siya lamang siya habang kumakain. Nakakatakot ang boses nito, kung kaya't kinilabutan siya. Subalit tinayaan niya na lamang yun at pinagdiskitahan na lamang ang kanyang platong punong-puno ng pagkain. Siguro may problema lang sa kumpanya nito. Nang marinig ang sinabi ni Waki, mabilis na umalis si Mr. Taylor sa dining area. Sige boss, ako na pong bahala sa lahat. Tatawagan ko na lamang anak ni Mr. Sky para hanapin ang may salary nito. Napakunot ang noon ni Sabrina. Sky, hindi ba itong pinakamagaling na hacker noon? Yung anak ni Mr. Sky isang magaling na hacker din ah. Mukhang seryosong problema ng lalaki na sa harapan niya, subalit hindi naman niya yun dinibdib pa. Hanggang sa matapos silang mag-almusal ay nag-offer pa rin ang lalaki na ihatid siya. Tatanggihan na sana niya ito dahil sobrang nakakahiya na, ngunit nagkaroon na naman ng rason ng lalaki para sumabay siya. Sumama ka na sa akin, Ina. Pupunta rin naman ako sa UP. Meron lang akong asikasuhin doon. Sabay na tayong dalawa. Ang tono ng lalaki sobrang lambing kung kaya't hindi na siya nakatanggi pa. Tumango na naman siya at sumagot ng, sige. Kahit kailan talaga, hindi niya matanggi-tanggihan ang poging lalaking ito. Ilang minuto lang ang layo ng villa nila sa UP kung kaya't nilakad lang nilang dalawa yon. Si Sabrina na rin ang nagsuggest na maglakad silang dalawa kung kaya't sumunod naman si Waki sa kanya. Nang makarating sila sa university, ay samot-saring mga matang nakatingin sa kanila. Halos lahat ng mga estudyante doon, kahit pamanbatang propesor ay napapalingon sa kanila. Lalo pat naroon si Waki Anderson na sobrang pogi tiniguri ang the stoic ng madla. Kahit na mga journalism students ay ilap na kunan ng litratong lalaki dahil natatakot tong mawalan ng karir. Minsan na nangyari yon sa isang journalist. Napasekretong kinunan ng litrato si Waki ngunit agad tong dinakip at sa isang iglap na wala na lang bigla. Ang sabi-sabi ay lumipat na raw to sa abroad. Si Sabrina naman ay medyo naiilang sa uri ng titig na ibinibigay sa kanya ng mga tao. Hindi pa naman siya sanay na maraming taong tinitingnan siya. Sumingkit ang kanyang mga mata. Ang mga kababaihan sa gilid ay sobrang kinikilig habang nakatingin kay Waki. Hindi rin maiwasan na makaramdam ang mga ito ng excitement. Hindi niya magets kung bakit ganun ang mga reaksyon ng kababaihan. Normal na tao lang naman ang lalaking kasama niya. May mga kababaihan naman sa gilid na masamang tingin sa kanya at alam niyang dahilan. Siguro sa isip ng mga to, bakit nakadikit siya kay Waki? Sino nga ba naman siya? Isa lang naman siyang newbie sa eskwelahang ito. Napaikot na lamang ng mata si Sabrina. Like, hello, wala naman silang relasyon ni Waki. Pawang business lang meron sila. Samantalang si Vera nakakalabas lang ng kotse nakita si Sabrina. Dali-dali naman ang babaeng pumunta sa kanya at nag-aalalang nagtanong. Sabi, OMG, sobrang saya dahil nakita kita dito. Nang makita ni Vera na maraming tao sa paligid nila, ay kagad siya nitong binulungan. Hindi ka umuwi ng mansyon? Bakit? Saan ka ba nagpunta? Ilang beses kang tinawagan ni Dad at tinext ang paulit-ulit. Sobrang nag-aalala kami sa'yo. Subalit kahit na anong bulong ng babae sa kanya'y malakas pa rin ang pagkakasabi nito. Hindi niya alam kung sinadya ba ng babaeng ito na iparinig sa mga taong sinasabi nito. Kaya naman lahat ng mga taong narinig yon ay nagsikunutan ng noo. Magsasalita na sana siya kay Vera nang may isang taong humawak ng kanyang braso. Ina, hindi ba't sabi mo malilate ka na sa klase mo? Hinila siya nito at para bang niyakap. Nanlalaki ang kanyang mga mata dahil nasa dibdib na ng lalaki ang mukha niya. Maya-maya pa'y narinig niya na may binulong ang lalaki sa kanya. Ako nang bahala sa lahat, sabayan mo lang ako maglakad. Napating si Sabrina kay Waki, nagulat pa rin sa ginawa nito. Ngunit seryoso lang ang ekspresyon ng lalaki, huminga siya ng malalim. Ang lalaki ng bahala? Saan? Hindi kaya nasangkot na naman siya sa isang problema kung kaya tawag ng tawag ang ama niya sa kanya kagabi. Tungkol ba sa kanyang pinag-usapan ni Mr. Taylor at Waki kanina? Napalingon siya sa paligid at kitang-kitang masasamang tingin sa kanya ng mga estudyante. Napabuntong hininga siya, tinanguan si Waki. Sige, maingat na pinulupot ni Waki ang braso nito sa kanyang bewang hanggang sa tuluyan silang makapasok sa loob ng university. Lahat ng tao doon ay napaawang ang labi. Gulat na gulat sa nangyari ngayon. Ngayon lang, hindi nga ito makabawi sa gulat at nakatulala lamang sa papalayong imahe ng dalawa. Oh my God! Bakit nanlapit-lapit ni Sabrina kay Mr. Anderson? Sabi ng isang babaeng nasa gilid. Okay nang sana kung magkasama sila. Ngunit tinawakan ni Waki Anderson ng bewang ni Sabrina na para bang close sila. What happened? Nananaginip ba ako? Sampalin mo nga ako sis, sagot naman ng isa.
Lahat ng mga kababaihan at kalalakihan sa Kamaynilaan ay alam na si Waki Anderson na hindi nagkakainteres sa isang babae. Ni minsan hindi ito dumidikit sa babae na kahit mga empleyado nito'y puro lamang kalalakihan. Chismis-chismis nga na bakla raw ito dahil ayaw nito sa babae. Ngunit ni isa'y walang nanghas na alamin kung totoo ba yon. Sino nga ba naman ang lalanding lalaki? Kay Waki Anderson at baka bubugsaradong abutin nila o mas worse ay mawalan sila ng karir dito sa Pinas. Ang iba'y kagad na binalitang nakita nila sa mga kaibigan at pamilya. Sobrang shock na shock ang lahat. Isa lang ang sigurado nila. Hindi bakla si Waki Anderson at interesado to sa babae. Wala silang pakialam kung kasama nito si Sabrina. Bastang alam lang nila'y may tsansa silang makuha si Waki Anderson at landin nito kahit na anong mangyari. Sa kabilang banda, si Vera naman ay nakabusangot habang tinitignan ang likod ni Sabrina. Hindi ito makapaniwala na hindi man lang siya pinansin ng kapatid. Si Waki at Sabrina naman ay nakarating na rin sa building kung saan ang klase ni Sabrina nagpumilit pa kasi itong ihatid siya. Sige na, pumunta ka na sa klase mo. Huwag mong isipin ng mga tao kanina. Sisiguraduhin kong payapang araw mo ngayon. Malambing na sabi ni Waki sa kanya. Natawa siya ng mahina. Mr. Anderson, para naman akong bata sa lagay na to. Kaya ko naman ang sarili ko. Meron ba akong dapat na malaman? Sabihin mo sa akin, mukhang may tinatago ka ata. Alam na alam ni Sabrina ang mga galawang ginagawa ni Waki. Nahalata niya may problema na naman at tungkol yun sa kanya. Huwag mo nang isipin yun. Ang intindihin mo na lang ay ang klase mo ngayon. Sige na't baka malate ka na. Marahang tinulak siya ni Waki. Kung kaya't wala siyang nagawa kundi ang pumasok na lamang sa laboratory. Nang makapasok siya, ay sinulyapan niya ulit si Waki. Nakita niya itong ngumiti sa kanya at kinawayan pa siya. She knew there's something wrong. Malalaman at malalaman din naman niya yon. Kinagat niyang labi. Dahil sa kilig na nararamdaman, ngumiti na naman ng binata sa kanya at sobrang pogi nitong tingnan. Bakit bang bait-bait ang lalaking to sa kanya? Nang makapasok si Sabrina sa loob ng laboratory, ay sobrang busy na makaklase niya. Hindi man lang siya napansin nito na pumasok sa loob. Kita niya isang grupong nagkukumpulan kung kaya't napakunot ang noo niya dahil sa pagtataka. Nagulat na lamang siya na makitang isang lalaking hinampas ang mesa nito at naiinis na nagsalita. Ano bang balita ito? Hindi ito totoo. Sino bang nag-post niyan? Ang lakas ng loob naman ng user na to na mag-post ng ganitong bagay. At fake news pa. Napahinga naman ng malalim si Henry. Isang medyo naging close si Sabrina ang kaklase. Tama si James. Fake news ang balitang to. Kapag hindi pa to na-take down, malamang kakalat na naman to sa buong university. Hanggat maaari kailangan nating i-report ng paulit-ulit ang post para tuluyang mawala. Kung hindi natin kaya, kailangan na nating humingi ng tulong kay Mr. Anderson. Siya lang ang bukod tangin na may kakayahan na ma-take down agad ang post na to. Sagot naman ni James sa kaibigan. Si Jake naman na nasa gitna na paubo ng mahina. Tama kayo. Kailangan kong kausapin ang pinsan ko. Ngunit kahapon, hindi ko na nga rin siya mahanap. Hindi ako sure kung saan siya nagpunta. Si Sabrina ang lumapit sa grupo at nang tumikim siya ay napalingon ng lahat sa kanya. Ginitian niyang mga tot binati. Magandang umaga. Ano yung pinag-uusapan ninyo? Mukhang may meeting ata kayo ngayon. Si Jake na hawak-hawak ang cellphone ni kagad na pinatay ito tinago sa bulsa. Good morning din, Sabrina. Wala naman yung project lang natin kay Mr. Badjamundi. Tapos ka na ba doon? Kinakabahang tanong ni Jake sa dalaga. Umiling naman si Sabrina. Next year pa naman ipapasa yun ah. Excited naman yata kayo. Natatawang sabi niya. Nakaramdam ng awang mga kalalakihang naroon kay Sabrina. Kakapasok pa nga lang nito sa university nila. Samot-saring mga isyu ng nararanasan ng babae. Halos lahat ng kababaihang estudyanteng nandoon ay target ang dalaga. Si Jake naman ay nakaramdam ng lungkot. Alam nitong lalaki nagsimula ng lahat. Yung unang issue nila hanggang sa naging malala at sunod-sunod na. Kung hindi lang sana ito nakipag-close kay Sabrina, ay hindi mangyayari to. Pero masisisi niyo bang lalaki? Inutusan to ni Waki na bantayan si Sabrina. Nilapitan ni Henry sa Sabrina at awkward na nagsalita. Ganyan talaga kami dito, Sabrina, kahit na matagal pa'y pinaghahandaan na namin. Anyway, ang aga mo ata ngayon. Ginala ni Sabrina ang kanyang tingin kung kaya't kitang-kitang hindi may paliwanag na expression ng mga to sa kanilang mukha. Tumango na lang siya at sinagot si Henry. Oo, ayaw ko kasing maulit yung kahapon na late ako ng dating. Sabi terror raw ang professor sa first subject natin. Sa Helvana nakararating palang pumasok sa loob. Hindi man lang ito pinansin si Sabrina at nilampasan. Good morning, bati nito kung kaya't binati naman ng lahat sa Helvana.
Hanggang sa ilang minutong nakalipas ay pumasok ng professor nila na si Professor Lily. Talagang terror ang guro. Ayaw nitong nalilate sa klase. Ultimo isang segundong late ay namamarkahan na nitong absent kung kaya't kailangan mo maging maaga sa klase ng babae. Nang malaman ni Sabrina na sobrang stricto ng professor niya, sa first subject ay talagang naging handa siya. Lahat ng pinadala nito last time ay dinala niya. Naniniwala siyang hindi siya mapapagalitan ng professor, subalit hindi niya inaasahan na magsimula to sa klase palagi siya nitong tinatawag na para bang gusto siya nitong magkamalit mapahiya pa sa klase. Halos siya na nga nagsasalita. Kahit na meron namang ibang gustong mag-recite sa unahan, napansin din niya na out of the topic ng tinatanong nito at sobrang hihirap pa. Mabuti na lamang at lahat ng tinatanong nito sa kanya nasasagutan niya. Gusto niyang matawa dahil nakabusangot ng babaeng guro na para bang naiirita nito sa kanya. Magtatanong pa siya na ito na bigla siyang nagsalita. Professor Lily, kung ayaw mo sa akin sabihin mo lang. Hindi yung hanap ka pa ng paraan para mapahiya lang ako sa buong klase. Parang hindi ka naman professional sa lagay na yan. Tinignan ni Sabrina ng professor na walang bahid na takot. Si Jake na magsasalita pa sana para ipagtanggol sa Sabrina. Dahil kahit ito'y nahalatang hindi gusto ng professor ang babae, napaupo na lamang at tinigom ang bibig. Hindi nito inasahan na sobrang tapang pala ng babaeng ito na kahit professor ay hindi nito pinapalampas. Hindi ba natatakot si Sabrina na baka babaan ng professor nilang grades nito dahil siya inis? May mga professor pa naman sa university na namemersonal. Si Professor Lily hindi makapaniwala nang marinig ang sinabi ni Sabrina. Sumingkit ang mga mata nito sa babae at galit na nagsalita. Wala ka talagang respetong babae ka. Sabrina ang pangalan mo, hindi ba? Kung hindi mo ako kayang respetuhin, mas mabuti pang umalis ka na rito sa klase ko. Namumula ng professor sa galit at sobrang nanginginig na ito habang nakatingin ng masama kay Sabrina. Samantalang dalaga naman ay nakatingin lamang sa professor at walang balak na umalis doon. Hindi man lang siya sumagot sa sinabi ng professor. Hanggang sa naging malamig ang ekspresyon ni Sabrina at napalitan to ng madilim na aura. Rinig niyang pagsinghap ng mga estudyante sa loob at napaiwas ang tingin kay Sabrina. Ang iba naman ay napayakap sa sarili at walang balak na tingnan ang nakakatakot na aura ng dalaga. Biglang kinabahan ng mga to, sobrang nakakatakot ang mga mata ni Sabrina. Si Jake naman na nakatingin lang kay Sabrina hindi na nagtaka pa. Hindi ito natatakot para sa babae, subalit natatakot si Jake para sa professor nila. Alam nitong hindi basta-bastang kalaban ito si Sabrina, lalo pat hawak ito ng pinsang si Joaquin Anderson. Lahat pa naman ng mga taong napapalibot sa pinsan na hindi ordinaryong tao lang. Lahat malakas at may kapangyarihan. Kung titignan parang isang batang babae lang si Sabrina. Ngunit alam ni Jake na hindi ganun ang babae. Marunong ito makipaglaban na kahit ang sino mang lalaking makalaban nito'y tumataob agad. Hindi lang yon. Nakita ni Jake na kanina hinatid pa talaga ni Waki si Sabrina sa university nila. Kung tutuusin, si Waki ang isa sa pinakabising tao sa buong mundo kung kaya't alam ni Jake na mahalaga si Sabrina sa pinsan. Hindi tumagaksaya ng panahon upang pumunta lang sa university nila at ihatid ang isang babaeng kilala. Kahit nga pinsan o kamag-anak nito ay hindi nagpapaistorbo, ibang tao pa kaya? Alam niyang naiiba si Sabrina at mahalagang babae kay Waki.